Dante, ano ngayon ang hinihiling ng DOJ sa Korte Suprema? Magandang tanghali, Ella. Batay doon sa Consolidated Compliance o sagot ng Department of Justice na isinumite sa Supreme Court kaugnay sa habeas petition ng magkakapatid na Duterte, ay hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na ipawalang bisa ang petisyon. Kabilang sa binanggit ng kagawaran, hindi pwedeng pagsamahin ang habeas corpus at ang certiorari sa petisyon. Moot an academic o wala na rin anyang saysay ang petisyon sapagkat naihain ito nang wala na sa kustudiya ng pamahalaan ng Pilipinas ang dating Pangulo at papunta na sa The Hague, Netherlands. Dagdag pa ng DOJ, ang paglalabas ng isang habeas corpus ay kung ang isang tao ay inaresto ng iligal. Pero sa kaso anya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang paglipat anya ng kustudiya sa Pangulo sa ICC, ito ang nagpapatunay ng may arrest warrant laban sa kanya. Sa huli, sabi ng DOJ, Ella, ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol ay hindi pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema sapagkat ito ay question na may kinalaman sa politika. Ella, natanong din kanina o sinubukang kuna ng mga tauhan ng media na pahayag si Justice Secretary Crispin Remulla dito ngayon sa kaso ng habeas corpus na kanilang kinakaharap dyan sa Korte Suprema. Subalit tumanggi ng sumagot si Remulla dahil nga sa issue ng sub judice rule. Ibig sabihin, hindi na kasi pwedeng talakayin lalo na ang merito ng kaso kapag ito ay nasa jurisdiksyon na ng Korte. Yan na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.